Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kabanal-banalan, Ikaw ang hari ng mga hari. Sa iyo nagbuhat itong kalangitan, pati kabuntukan at kapatagan. Sa hiram na hingay nagpapasalamat, buhay ko't kataway sa iyo nagbuhat, pati kausuutan, pagkain at lahat. Nangagkaloob nga ng biyayang sapat. Patawad Ama ko sa pagkakasala, naway kaawaan sa duming nagawa. Linisin ang puso pati na rin ang diwa upang mapaglabanan ang diablong masama. Ang tulapong ito ay tanggapin mo. Handog ko't papurit sa kapatotoo na ikaw ang Diyos na lahat ng dako, ilaw na liwanag na pumaparito. Sa aming pagising hanggang takip-silim ay ikaw ang siyang narito't kapiling. Iyong mga mata ang aming bituin at siyang liwanag sa gabing madilim. Ama naming Diyos makapangyarihan, talastas kong ikaw ang aming sandigan. Sinasamba kita walang alinlangan, sa ngayon, kahapon at kinabukasan. Amen. Panginoon, alam ko na iyon ay isang prinsipyo na madalas na nakikita sa Biblia na kami ay umaani ng aming inahahasik, at alam ko rin na ang ilang mga prinsipyong tao ay nagmumungkahi na ito ay maaaring gamitin bilang isang halos mahiwagang formula na maaaring ilipat ng sinuman. Sa prayer na alam kong napaka-ambiblikal, Panginoon, nais kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng pangunawa kung paano maghasik ayon sa Biblia, upang sa dakong panahon ay maani ko ang iyong kaluwalhatian, maging ito man ay aking pera, aking oras, aking mga talento, aking mga regalo, o simpleng aking sarili. Panginoon, nais kong gamitin ng husto ang lahat ng ibigay mo sa akin, hindi para sa makasariling mga kadahilanan, kundi upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Para sa lahat ng aking pinanggalingan sa iyo, at ako ay naghahangad lamang na ibalik sa iyo kung ano ang mayroon ka, bukas palad na ibinigay sa akin. Panginoon, nais ko lamang na maging isang mabuting katiwala at isang sapat na lingkod kasama ang lahat ng iyong ibinigay sa akin. Panginoon, hindi ko alam kung paano pinakamahusay na gamitin ang iyong ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung paano maghasik tulad ng gagawin mo sa akin. Alam ko na marami akong nagawang pagkakamali na nakaraan, at kaya pumunta ako sa iyo ngayon para hilingin sa iyo na turuan ako ng Panginoon. Turuan mo ako kung paano bilangin ang aking mga araw at gamitin ng husto ang lahat ng natanggap mula sa iyong kamay ng pagpapala.
kasama ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga talento, ang aking mga regalo at ang aking sarili. Panginoon, sa iyong mga kamay, ibinibigay ko ang lahat ng mayroon ako at ipinagdarasal ko na sa tandang panahong ito ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, gusto kong pasalamatan ka sa iyong biyaya at awa sa akin at sa lahat ng tao. Panginoon, nag-aalinlangan akong lumapit sa iyo sa paksa ng kayamanan. Para sa Panginoon, alam ko na marami pang aabuso sa kayamanan, hindi lamang sa pagkuha at pag-iipon nito. Sa pamamagitan ng mga pinaghihinalaang paraan o malalim na paraan, ngunit lalo na sa pagdarasal sa iyo para sa pagbigay ng kayamanan, lalo na ng mga nagpapaliwanag sa mga tao, madalas na nagmumungkahi ng paggamit ng formula ng panalangin upang epektibong itwist ang iyong braso upang maibigay ang kaunlaran na sa tingin nila ay nararapat sa kanila, sa halip na hanapin ka para sa probisyon na talagang kailangan nila. Panginoon, sa pagpunta ko sa iyo kasama ang aking kahilingan, ipinagdarasal ko na gabayan mo ang aking mga panalangin ng may karunungan habang nananalangin ako sa iyo para sa kayamanan. Panginoon, hindi ko ibig sabihin ang isang malaswang halaga ng kayamanan, ngunit sa halip, nabibigyan mo ako ng sapat na paraan upang hindi ako masiraan ng loob sa aking kahirapan at kakulangan. Panginoon, alam ko na ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa mga pangangailangan ng lahat ng iyong mga anak. Ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon kung saan ako ay halos hindi alam kung aling paraan upang iyon ang tungkol sa aking pananalapi. At ang tukso na makakuha ng pera sa paraang hindi makadiyos o sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan ay nasa harapan ko. Panginoon, mayroong isang talata sa Biblia kung saan may nagdarasal, huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan. Panginoon, ako rin ay pumupunta sa iyo upang hilingin na mapagbibigyan mo ako ng sapat na kayamanan. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ilayo mo ako sa sakim na saloobin na laganap sa mga may malaking kasaganaan. Panginoon, sa lahat ng bagay ay hinihiga ko ang aking sarili sa pagpapakumbaba sa paanan mo. Alam kong wala akong magawa upang matustusan ng maayos ang aking mga pangangailangan at ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa pag-ibig sa pera at sa pagnanais na makakuha ng higit pa at higit pa. Dahil alam ko na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, at tulungan mo akong manalangin ako upang maging kontento sa kung ano ang mayroon ako. Ngunit Panginoon, ipinamamanhik ko rin sa iyo na ilayo ako sa kasakiman at sa paninibugho sa mga pinayayaan ng higit na makamundong kayamanan. Ama, nahihirapan akong huwag hilingin na magkaroon ako
ng higit pa at natagpuan ko ang aking sarili sa mga pagkakataong nagagalit sa mga may kaya. Kaya bumuo sa akin ng isang tamang espiritu tungo sa kayamanan at material na mga bagay at ilayo ako sa mga mapag-imbot na mga kaisipan at mga hilig sa laman. Patawarin mo ako sa mga oras na ako ay sumuko sa isang naiinggit na saloobin at sama ng loob na pag-iisip. Alam ko na sa puso ko na may mali ito. Panginoon, nais kong bumuo ng tamang pag-iisip tungo sa kayamanan at pera. Alam na ang mga nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan ay hindi may iwasang mahulog. Hanapin mo ako, Panginoon, at irinyo ang isang tamang espiritu sa loob ko. At tulungan mo akong bumuo ng isang nagpapasalamat na puso para sa kung ano ang mayroon ako. Alam na ito ay nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, alam ko na hindi tayo pinangakuan ng kayamanan sa iyong salita. Sa katunayan, Panginoon, habang binabasa ko ang kasulatan ay lumilitaw na ang Biblia ay nagbabala laban sa paghahanap ng kayamanan at ang akumulasyon ng kayamanan at kinasusuklaman ang lahat ng anyo ng hindi tapat na mga gawain. At gayunpaman sa mundong ito ay tila tayo ay hinihikayat na maghanap ng kayamanan at madalas na naririnig natin ang mga mangangaral na nagsasabi sa atin na ang kayamanan ay tanda ng pabor ng Diyos habang ang kahirapan ay tanda ng kanyang sama ng loob. Panatilihin mo akong Panginoon mula sa kahirapan at tulungan mo ako, Panginoon, upang makontento sa ibinigay mo sa akin at magpasalamat sa lahat ng mga sitwasyon kung saan matatagpuan ko ang aking sarili. Panatilihin ako mula sa pagiging nasangkot sa paghahangad ng kayamanan dahil alam ko na ang lahat ay madaling maakit sa paghahanap ng kayamanan sa kapinsalaan ng aking espiritual na paglago. Ama, nais kong sundin ang iyong panawagan na mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi matangay sa pag-iisip ng mundo. Sapagkat tunay akong naniniwala na maliban kung ang isa ay napakaingat at matalino, ang kayamanan ay maaaring maging tinik sa laman at magsimulang maging Panginoon sa halip na sa isang lingkod. Panatilihin mo akong Panginoon sa aking mga mata sa langit. Alam na ang aking kinabukasan ay nakasalalay sa gantimpala sa langit at hindi sa kayamanan ng sistemang ito ng mundo. Ibigay ang lahat ng kailangan ko at naway magkaroon ako ng isang saloobin ng pasasalamat para sa lahat ng ibinigay mo ng buong kagandahang loob para sa akin habang ako ay naninirahan sa mundong ito at habang hinihintay ko ang araw na iyon kung kailan mo ako tatawaging tahanan upang makasama ka magpakailanman. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, binabasbasan mo ako ng maraming kayamanan at nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng iyong ibinigay para sa akin. Panginoon, nais kong pasalamatan ka ng buong puso ko at hilingin na bigyan ako ng mahusay na karunungan upang malaman kung paano pinakamahusay na gamitin ang kayamanan na ito.
na pinaniniwalaan kong ipinagkatiwala sa akin mula sa iyong mapagbiyayang kamay at kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Tulungan mo akong hindi maging makasarili sa paggamit ng kayamanan at ipinagdarasal ko rin na pigilan mo akong huwag maging hangal dahil naniniwala ako na ito ay isang mapagkukunan na maaaring magamit para sa mabuti at masama. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong gamitin ang kasaganahan na ito na buong mapagmahal mong ipinagaloob sa akin, matalino at sa iyong higit na kaluwalhatian. Panginoon, alam ko na maraming tao ang naghahanap ng mayayamang tao na may maling intensyon at hilingin ko na bibigyan mo ako ng malaking pag-unawa sa lahat ng aking nakikilala. Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, upang gamitin ang aking kayamanan ng matalino. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kabanal-banalan, Ikaw ang hari ng mga hari. Sa iyo nagbuhat itong kalangitan, pati kabuntukan at kapatagan. Sa hiram na hingay nagpapasalamat, buhay ko't kataway sa iyo nagbuhat, pati kausuutan, pagkain at lahat. Nangagkaloob nga ng biyayang sapat. Patawad, Ama ko, sa pagkakasala, naway kaawaan sa duming nagawa. Linisin ang puso pati na rin ang diwa upang mapaglabanan ang diablong masama. Ang tulapong ito ay tanggapin mo, handog ko't papurit sa kapatotoo na ikaw ang Diyos na lahat ng dako, ilaw na liwanag na pumaparito. Sa aming paggising hanggang takip silim ay ikaw ang siyang narito't kapiling. Iyong mga mata ang aming bituin at siyang liwanag sa gabing madilim. Ama naming Diyos makapangyarihan, talastas kong ikaw ang aming sandigan. Sinasamba kita walang alinlangan, sa ngayon, kahapon at kinabukasan. Amen. Panginoon, alam ko na iyon ay isang prinsipyo na madalas na nakikita sa Biblia na kami ay umaani ng aming inahahasik, at alam ko rin na ang ilang mga prinsipyong tao ay nagmumungkahi na ito ay maaaring gamitin bilang isang halos mahiwagang formula na maaaring ilipat ng sinuman. Sa prayer na alam kong napaka-ambiblikal, Panginoon, nais kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng pangunawa kung paano maghasik ayon sa Biblia upang sa dakong panahon ay maani ko ang iyong kaluwalhatian
maging ito man ay aking pera, aking oras, aking mga talento, aking mga regalo, o simpleng aking sarili. Panginoon, nais kong gamitin ng husto ang lahat ng ibigay mo sa akin, hindi para sa makasariling mga kadahilanan, kundi upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Para sa lahat ng aking pinanggalingan sa iyo, at ako ay naghahangad lamang na ibalik sa iyo kung ano ang mayroon ka, bukas palad na ibinigay sa akin. Panginoon, nais ko lamang na maging isang mabuting katiwala at isang sapat na lingkod kasama ang lahat ng iyong ibinigay sa akin. Panginoon, hindi ko alam kung paano pinakamahusay na gamitin ang iyong ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung paano maghasik tulad ng gagawin mo sa akin. Alam ko na marami akong nagawang pagkakamali na nakaraan at kaya pumunta ako sa iyo ngayon para hilingin sa iyo na turuan ako ng Panginoon. Turuan mo ako kung paano bilangin ang aking mga araw at gamitin ng husto ang lahat ng natanggap mula sa iyong kamay ng pagpapala, kasama ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga talento, ang aking mga regalo, at ang aking sarili. Panginoon, sa iyong mga kamay, ibinibigay ko ang lahat ng mayroon ako at ipinagdarasal ko na sa tandang panahong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, gusto kong pasalamatan ka sa iyong biyaya at awa sa akin at sa lahat ng tao. Panginoon, nag-aalinlangan akong lumapit sa iyo sa paksa ng kayamanan. Para sa Panginoon, alam ko na marami pang aabuso sa kayamanan, hindi lamang sa pagkuha at pag-iipon nito. Sa pamamagitan ng mga pinaghihinalaang paraan o malalim na paraan. Ngunit lalo na sa pagdarasal sa iyo para sa pagbigay ng kayamanan, lalo na ng mga nagpapaliwanag sa mga tao, madalas na nagmumungkahi ng paggamit ng formula ng panalangin. Upang epektibong itwist ang iyong braso upang maibigay ang kaunlaran na sa tingin nila ay nararapat sa kanila, sa halip na hanapin ka para sa probisyon na talagang kailangan nila. Panginoon, sa pagpunta ko sa iyo kasama ang aking kahilingan, ipinagdarasal ko na gabayan mo ang aking mga panalangin ng may karunungan habang nananalangin ako sa iyo para sa kayamanan. Panginoon, hindi ko ibig sabihin ang isang malaswang halaga ng kayamanan, ngunit sa halip, nabibigyan mo ako ng sapat na paraan upang hindi ako masiraan ng loob sa aking kahirapan at kakulangan. Panginoon, alam ko na ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa mga pangangailangan ng lahat ng iyong mga anak. Ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon kung saan ako ay halos hindi alam kung aling paraan upang iyon ang tungkol sa aking pananalapi. At ang tukso na makakuha ng pera sa paraang hindi makadiyos o sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan ay nasa harapan ko. Panginoon, mayroong isang talata sa Biblia kung saan may nagdarasal, "Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan.
Panginoon, ako rin ay pumupunta sa iyo upang hilingin na mapagbibigyan mo ako ng sapat na kayamanan. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ilayo mo ako sa sakim na saloobin na laganap sa mga may malaking kasaganaan. Panginoon, sa lahat ng bagay ay hinihiga ko ang aking sarili sa pagpapakumbaba sa paanan mo. Alam kong wala akong magawa upang matustusan ng maayos ang aking mga pangangailangan at ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa pag-ibig sa pera at sa pagnanais na makakuha ng higit pa at higit pa. Dahil alam ko na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, at tulungan mo akong manalangin ako upang maging kontento sa kung ano ang mayroon ako. Ngunit Panginoon, ipinamamanhi ko rin sa iyo na ilayo ako sa kasakiman at sa paninibugho sa mga pinayayaan ng higit na makamundong kayamanan. Ama, nahihirapan akong huwag hilingin na magkaroon ako ng higit pa, at natagpuan ko ang aking sarili sa mga pagkakataong nagagalit sa mga may kaya. Kaya bumuo sa akin ng isang tamang espiritu tungo sa kayamanan at materyal na mga bagay, at ilayo ako sa mga mapag-imbot na mga kaisipan at mga hilig sa laman. Patawarin mo ako sa mga oras na ako ay sumuko sa isang naiinggit na saloobin at sama ng loob na pag-iisip. Alam ko na sa puso ko na may mali ito. Panginoon, nais kong bumuo ng tamang pag-iisip tungo sa kayamanan at pera. Alam na ang mga nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan ay hindi may iwasang mahulog. Hanapin mo ako, Panginoon, at irinyo ang isang tamang espiritu sa loob ko, at tulungan mo akong bumuo ng isang nagpapasalamat na puso para sa kung ano ang mayroon ako. Alam na ito ay nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, alam ko na hindi tayo pinangakuan ng kayamanan sa iyong salita. Sa katunayan, Panginoon, habang binabasa ko ang kasulatan, ay lumilitaw na ang Biblia ay nagbabala laban sa paghahanap ng kayamanan at ang akumulasyon ng kayamanan, at kinasusuklaman ang lahat ng anyo ng hindi tapat na mga gawain. At gayon paman sa mundong ito ay tila tayo ay hinihikayat na maghanap ng kayamanan, at madalas na naririnig natin ang mga mangangaral na nagsasabi sa atin na ang kayamanan ay tanda ng pabor ng Diyos, habang ang kahirapan ay tanda ng kanyang sama ng loob. Panatilihin mo akong Panginoon mula sa kahirapan, at tulungan mo ako, Panginoon, upang makontento sa ibinigay mo sa akin at magpasalamat sa lahat ng mga sitwasyon kung saan matatagpuan ko ang aking sarili. Panatilihin ako mula sa pagiging nasangkot sa paghahangad ng kayamanan, dahil alam ko na ang lahat ay madaling maakit sa paghahanap ng kayamanan sa kapinsalaan ng aking espiritual na paglago. Ama, nais kong sundin ang iyong panawagan na mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi matangay sa pag-iisip ng mundo, sapagkat tunay akong naniniwala na maliban kung ang isa ay napakaingat at matalino,
Ang kayamanan ay maaaring maging tinik sa laman at magsimulang maging Panginoon sa halip na sa isang lingkod. Panatilihin mo akong Panginoon sa aking mga mata sa langit. Alam ng aking kinabukasan ay nakasalalay sa gantimpala sa langit at hindi sa kayamanan ng sistemang ito ng mundo. Ibigay ang lahat ng kailangan ko at naway magkaroon ako ng isang saloobin ng pasasalamat para sa lahat ng ibinigay mo ng buong kagandahang loob para sa akin habang ako ay naninirahan sa mundong ito at habang hinihintay ko ang araw na iyon kung kailan mo ako tatawaging tahanan upang makasama ka magpakailanman. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, binabasbasan mo ako ng maraming kayamanan at nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng iyong ibinigay para sa akin. Panginoon, nais kong pasalamatan ka ng buong puso ko at hilingin na bigyan ako ng mahusay na karunungan upang malaman kung paano pinakamahusay na gamitin ang kayamanan na ito na pinaniniwalaan kong ipinagkatiwala sa akin mula sa iyong mapagbiyayang kamay at kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Tulungan mo akong hindi maging makasarili sa paggamit ng kayamanan at ipinagdarasal ko rin na pigilan mo akong huwag maging hangal dahil naniniwala ako na ito ay isang mapagkukunan na maaaring magamit para sa mabuti at masama. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong gamitin ang kasaganahan na ito na buong mapagmahal mong ipinagaloob sa akin, matalino at sa iyong higit na kaluwalhatian. Panginoon, alam ko na maraming tao ang naghahanap ng mayayamang tao na may maling intensyon at hilingin ko na bibigyan mo ako ng malaking pag-unawa sa lahat ng aking nakikilala. Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, upang gamitin ang aking kayamanan ng matalino. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kabanal-banalan, Ikaw ang hari ng mga hari. Sa iyo nagbuhat itong kalangitan, pati kabuntukan at kapatagan. Sa hiram na hingay nagpapasalamat, buhay ko't kataway sa iyo nagbuhat, pati kausuutan, pagkain at lahat. Nangagkaloob nga ng biyayang sapat. Patawad, Ama ko, sa pagkakasala, naway kaawaan sa duming nagawa. Linisin ang puso pati na rin ang diwa upang mapaglabanan ang diablong masama. Ang tulapong ito ay tanggapin mo
handog ko't papurit saka patotoo, na ikaw ang Diyos na lahat ng dako, ilaw na liwanag na pumaparito. Sa aming pagising hanggang takip silim, ay ikaw ang siyang narito't kapiling. Iyong mga mata ang aming bituin at siyang liwanag sa gabing madilim. Ama naming Diyos makapangyarihan, talastas kong ikaw ang aming sandigan. Sinasamba kita walang alinlangan, sa ngayon, kahapon, at kinabukasan. Amen. Panginoon, alam ko na iyon ay isang prinsipyo na madalas na nakikita sa Biblia, na kami ay umaani ng aming inahahasik, at alam ko rin na ang ilang mga prinsipyong tao ay nagmumungkahi na ito ay maaaring gamitin bilang isang halos mahiwagang formula na maaaring ilipat ng sinuman. Sa prayer na alam kong napaka-ambiblikal, Panginoon, nais kong hilingin sa iyo na bigyan ako ng pangunawa kung paano maghasik ayon sa Biblia, upang sa dakong panahon ay maani ko ang iyong kaluwalhatian, maging ito man ay aking pera, aking oras, aking mga talento, aking mga regalo, o simpleng aking sarili. Panginoon, nais kong gamitin ng husto ang lahat ng ibigay mo sa akin, hindi para sa makasariling mga kadahilanan, kundi upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Para sa lahat ng aking pinanggalingan sa iyo, at ako ay naghahangad lamang na ibalik sa iyo kung ano ang mayroon ka, bukas palad na ibinigay sa akin. Panginoon, nais ko lamang na maging isang mabuting katiwala at isang sapat na lingkod kasama ang lahat ng iyong ibinigay sa akin. Panginoon, hindi ko alam kung paano pinakamahusay na gamitin ang iyong ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung paano maghasik tulad ng gagawin mo sa akin. Alam ko na marami akong nagawang pagkakamali na nakaraan, at kaya pumunta ako sa iyo ngayon para hilingin sa iyo na turuan ako ng Panginoon. Turuan mo ako kung paano bilangin ang aking mga araw at gamitin ng husto ang lahat ng natanggap mula sa iyong kamay ng pagpapala, kasama ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga talento, ang aking mga regalo, at ang aking sarili. Panginoon, sa iyong mga kamay, ibinibigay ko ang lahat ng mayroon ako, at ipinagdarasal ko na sa tandang panahong ito ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, gusto kong pasalamatan ka sa iyong biyaya at awa sa akin at sa lahat ng tao. Panginoon, nag-aalinlangan akong lumapit sa iyo sa paksa ng kayamanan. Para sa Panginoon, alam ko na marami pang aabuso sa kayamanan, hindi lamang sa pagkuha at pag-iipon nito. Sa pamamagitan ng mga pinaghihinalaang paraan o malalim na paraan, ngunit lalo na sa pagdarasal sa iyo para sa pagbigay ng kayamanan, lalo na ng mga nagpapaliwanag sa mga tao, madalas na nagmumungkahi ng paggamit ng formula ng panalangin upang epektibong itwist ang iyong braso upang maibigay ang kaunlaran na sa tingin nila ay nararapat sa kanila, sa halip na hanapin ka para sa probisyon na talagang kailangan nila.
Panginoon, sa pagpunta ko sa iyo kasama ang aking kahilingan, ipinagdarasal ko na gabayan mo ang aking mga panalangin ng may karunungan habang nananalangin ako sa iyo para sa kayamanan. Panginoon, hindi ko ibig sabihin ang isang malaswang halaga ng kayamanan, ngunit sa halip, nabibigyan mo ako ng sapat na paraan upang hindi ako masiraan ng loob sa aking kahirapan at kakulangan. Panginoon, alam ko na ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa mga pangangailangan ng lahat ng iyong mga anak. Ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon kung saan ako ay halos hindi alam kung aling paraan upang iyon ang tungkol sa aking pananalapi. At ang tukso na makakuha ng pera sa paraang hindi makadiyos o sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan ay nasa harapan ko. Panginoon, mayroong isang talata sa Biblia kung saan may nagdarasal, huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan. Panginoon, ako rin ay pumupunta sa iyo upang hilingin na mapagbibigyan mo ako ng sapat na kayamanan. Ngunit ipinagdarasal ko rin na ilayo mo ako sa sakim na saloobin na laganap sa mga may malaking kasaganaan. Panginoon, sa lahat ng bagay ay hinihiga ko ang aking sarili sa pagpapakumbaba sa paanan mo. Alam kong wala akong magawa upang matustusan ng maayos ang aking mga pangangailangan at ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na ilayo mo ako sa pag-ibig sa pera at sa pagnanais na makakuha ng higit pa at higit pa. Dahil alam ko na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, at tulungan mo akong manalangin ako upang maging kontento sa kung ano ang mayroon ako. Ngunit Panginoon, ipinamamanhik ko rin sa iyo na ilayo ako sa kasakiman at sa paninibugho sa mga pinayayaan ng higit na makamundong kayamanan. Ama, nahihirapan akong huwag hilingin na magkaroon ako ng higit pa, at natagpuan ko ang aking sarili sa mga pagkakataong nagagalit sa mga may kaya. Kaya bumuo sa akin ng isang tamang espiritu tungo sa kayamanan at material na mga bagay, at ilayo ako sa mga mapag-imbot na mga kaisipan at mga hilig sa laman. Patawarin mo ako sa mga oras na ako ay sumuko sa isang naiinggit na saloobin at sama ng loob na pag-iisip. Alam ko na sa puso ko na may mali ito. Panginoon, nais kong bumuo ng tamang pag-iisip tungo sa kayamanan at pera. Alam na ang mga nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan ay hindi may iwasang mahulog. Hanapin mo ako, Panginoon, at irinyo ang isang tamang espiritu sa loob ko, at tulungan mo akong bumuo ng isang nagpapasalamat na puso para sa kung ano ang mayroon ako. Alam na ito ay nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, alam ko na hindi tayo pinangakuan ng kayamanan sa iyong salita. Sa katunayan, Panginoon, habang binabasa ko ang kasulatan, ay lumilitaw na ang Biblia ay nagbabala laban sa paghahanap ng kayamanan
at ang akumulasyon ng kayamanan at kinasusuklaman ang lahat ng anyo ng hindi tapat na mga gawain. At gayon paman sa mundong ito ay tila tayo ay hinihikayat na maghanap ng kayamanan at madalas na naririnig natin ang mga mangangaral na nagsasabi sa atin na ang kayamanan ay tanda ng pabor ng Diyos, habang ang kahirapan ay tanda ng kanyang sama ng loob. Panatilihin mo akong Panginoon mula sa kahirapan at tulungan mo ako, Panginoon, upang makontento sa ibinigay mo sa akin at magpasalamat sa lahat ng mga sitwasyon kung saan matatagpuan ko ang aking sarili. Panatilihin ako mula sa pagiging nasangkot sa paghahangad ng kayamanan dahil alam ko na ang lahat ay madaling maakit sa paghahanap ng kayamanan sa kapinsalaan ng aking espiritual na paglago. Ama, nais kong sundin ang iyong panawagan na mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi matangay sa pag-iisip ng mundo. Sapagkat tunay akong naniniwala na maliban kung ang isa ay napakaingat at matalino, ang kayamanan ay maaaring maging tinik sa laman at magsimulang maging Panginoon sa halip na sa isang lingkod. Panatilihin mo akong Panginoon sa aking mga mata sa langit. Alam na ang aking kinabukasan ay nakasalalay sa gantimpala sa langit at hindi sa kayamanan ng sistemang ito ng mundo. Ibigay ang lahat ng kailangan ko at naway magkaroon ako ng isang saloobin ng pasasalamat para sa lahat ng ibinigay mo ng buong kagandahang loob para sa akin habang ako ay naninirahan sa mundong ito at habang hinihintay ko ang araw na iyon kung kailan mo ako tatawaging tahanan upang makasama ka magpakailanman. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal Ama sa langit, binabasbasan mo ako ng maraming kayamanan at nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng iyong ibinigay para sa akin. Panginoon, nais kong pasalamatan ka ng buong puso ko at hilingin na bigyan ako ng mahusay na karunungan upang malaman kung paano pinakamahusay na gamitin ang kayamanan na ito na pinaniniwalaan kong ipinagkatiwala sa akin mula sa iyong mapagbiyayang kamay at kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Tulungan mo akong hindi maging makasarili sa paggamit ng kayamanan at ipinagdarasal ko rin na pigilan mo akong huwag maging hangal dahil naniniwala ako na ito ay isang mapagkukunan na maaaring magamit para sa mabuti at masama. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong gamitin ang kasaganahan na ito na buong mapagmahal mong ipinagaloob sa akin, matalino at sa iyong higit na kaluwalhatian. Panginoon, alam ko na maraming tao ang naghahanap ng mayayamang tao na may maling intensyon at hilingin ko na bibigyan mo ako ng malaking pag-unawa sa lahat ng aking nakikilala. Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, upang gamitin ang aking kayamanan ng matalino. Sa pangalan ni Jesus. Amen.